Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, makinig. Bakit kaya padami ng padami ang maintenance ninyo sa hypertension and also sa diabetes? Oh, yan. Lifestyle. Hindi nyo ba iniisip ito bang mga kinakain ko, nakakaapekto ba sa aking blood sugar? Nakakaapekto kaya ito sa aking hypertension? Observe ninyo. Try natin, no? Kasi ang nangyayari sa atin is, if you have high sugar, if you have high blood pressure, we're going to think of medication agad. As a physician, yes, we are all trained na pagka nakita namin na mataas ang BP, mataas ang sugar, medication na po kayo. Okay. Huwag niyong kakalimutan. Ito itatandaan ninyo. You can choose, to change what you eat, to change your lifestyle, and we will see kung mag-i-improve ba ang inyong elevated sugar or elevated blood pressure. Bago ko i-continue, please, kung meron kayong mga kilalang mga diabetic, family of diabetic, or mga hypertensive, pakishare po itong live na to so that they may have additional knowledge, and malay nyo, sundin nyo lang yung mga advices ni Doc Bry. Baka mag-improve ang inyong sugar, mag-improve ang inyong blood pressure. Okay. Bakit very strict ako regarding sa mga matataas ng sugar? Okay? Sa sugar na lang Yung blood pressure, meron tayong tinatawag na essential hypertension. So kahit na normal ang mga laboratories ninyo, wala kayong sakit, bakit tumataas ang BP? Essential hypertension ang tawag doon. So, malay nyo, baka sa kapupuyat ninyo, tumataas ang BP ninyo. Pero ang pinaka-importante is yung sugar. This is a metabolic disease, Mataas ang sugar, complication ang dapat nating tatandaan dito. Kasi, pagka mataas lang sugar, may gamot naman yan pampababa. Pero kung we are thinking yung complication of a high sugar, marami sa inyo matatakot. Kayo po ba gusto nyong ma-stroke? Half of your body is paralyzed. Hindi nyo maigalaw. Nakakatakot yun, So, yung mga matataas ng sugar, kahit normal ang BP ninyo, if you are not careful na hinahayaan lang natin ang sugar na mataas, complication is stroke. Inflammatory po ang sugar. May damage yan, konti-konti. Okay? Pag hinayaan nyo mataas ang sugar, may damage pa konti-konti. Pero kung hinayaan nyo decades, 10 years, 2 decades na diabetic, may iba nga, 5 years lang. 5 years diabetic na stroke. Imagine mo yan. Bakit dumadami ang mga stroke patient ngayon? Bakit dumadami mga heart attack na yung inaatake sa puso? Bakit? Tingnan nyo ang history nila. Ang tataas ng sugar. Lahat sila merong maintenance for sugar. Pansinin ninyo, mga dugo ninyo. Yung mga hindi pa nagche-check, please check your sugar. Malay nyo, baka mataas na yan. Maraming nagkakagulatan, pagka nagte-test ng mga sugar. Marami sa atin, natakot na magpa-laboratory mula nung nag-pandemic, ayaw nang pumunta, Pero once na pa-check kayo at mataas ang sugar, you need to lower that. Okay? Ang gamot, yes, it will help. Pero kung hindi nyo babaguhin ang lifestyle nyo, hindi nyo babaguhin yung kakainin ninyo, yung gamot,
dumadami. Kaya pansinin ninyo. Whenever you go back, whenever you consult, no? Whenever you consult your trusted doctor, binigyan kayo ng medication. Ininom nyo. After 3 months, bumalik kayo. Anong nangyayari? Nadadagdagan ang gamot. Yung 1 medication, naging 2. O kaya 1 medication pa rin, kaso combination naman. Okay? Hindi natin mapapansin yun, di ba? Kasi, alam natin, tutulong yan na bumaba ng sugar. Pero pansinin nyo, isang gamot, hindi kayang ibaba ang sugar nyo. May something. So, dadagdagan ng isa pa. Yung iba, 2. So, nagiging 3. Pagbalik ulit after 3 months, mataas pa rin. Bakit hindi nakokontrol? Kaya tandaan ninyo, kapag hindi bumababa ang sugar at dinadagdagan ang iyong mga gamot, ang ano ko na dyan, hindi kayo gumagaling. So, bakit hindi gumagaling? Dapat pag uminom na tayo ng gamot, na-address na yan. O, tingnan nyo yung mga kinakain ninyo. Marami tayong mga pagkain ngayon, no? Matatamis, very palatable, masarap. Ang society natin ngayon, whenever there's an event, ang kainan sa labas. Hindi na yung kainan sa bahay. Dati, tanda-tanda ko pa. Pagka may mga event, no? Nagluluto sa bahay. Nagkakatay ng baboy, no? Nagkakaroon ng salo-salo sa bahay. Ngayon, hindi. Salo-salo sa labas. So, mga pagkain doon, very palatable, tasty, ang sarap. Bakit? May mga ingredients, no? Talagang hihilahin ka. Mga buffet, no? Pabalik-balik ka. So, tingnan ninyo ang mga kinakain ninyo. May mga sugary foods, may mga sugar drinks. Yan, talaga, mag-shoot up ang inyong sugar. Kaya kahit na anong inom ninyo ng gamot, pagka nagpa-repeat kayo ng laboratory, ganun, mataas pa rin, hindi nakokontrol. Okay? Until such time, nag-i-insulin na kayo. Kailangan ng insulin para lang mapababa ang inyong sugar. And yet, hindi pa rin bumababa. Ang sugar, eto mga napapansin ko mga naka-insulin, ang kanilang sugar nasa 400, 300, 200. Sobrang tataas ng mga sugar. Bakit? Nagkakaroon na ng insulin resistant ang inyong katawan. Okay. Obviously, bawal na ang mga sugar food, sugar drink. Pansinin ninyo. Pero ang dami ko rin mga patient, sinasabi, Doc, hindi na ako umiinom ng mga sugary food, mga sugary drinks. Wala na. Pero pagka tinanong ko, kinakain nyo ba itong mga kakanin? Kinakain nyo ba itong mga root crops? Okay? Ay, Doc, masarap. Palagi ako yan ang merienda ko. Oh. Etong mga food na to, hindi siya matamis, but can easily increase your sugar. Hindi nyo napapansin yan. Kaya nga, sa mga mahilig, no, kumain ng mga root crops, healthy, no? These are starchy veggies. Okay? May mga starchy vegetable. Yan. Masasarap yan. Hindi siya matamis, pero nagpapataas po ng sugar. Kaya pansinin nyo, hindi kayo gumagaling. Malay nyo, try low carb. I-try nyo siya. Hindi siya zero carb, low carb. Okay? Kung hindi nyo kaya ng strict, there is what you call moderate low carb, 50 grams of carbohydrates per day. There is also liberal low carb, 100 grams of carbs per day. Yan, inaano ko yan, pinapayo ko yan sa mga 70 years old and above. Para hindi sila mahirapan. Pagka mga 70 and above,
mahirap pagka walang naka-guide. Kaya kadalasan, ina-advise ko, if you really want to be healed sa iyong diabetes, sa iyong mga health conditions, need to be properly monitored and properly guided. Tuturo namin paano gawin ang tamang paglo-low carb. Hindi ka na nag-experiment. No? Every day, i-correct na yung mga gagawin ninyo. Yun. So, kung kaya nyo naman, yes, kaya naman kung diabetes lang. Pero pagka nag-i-insulin po kayo, no, much better to be monitored and guided dahil nakakatakot pagka nag-hypoglycemic episode, no? Yun yung mga nakakatakot dyan. And we don't want to happen na bagsak ang sugar nyo. Tapos, ang gagawin ninyo, tatakbo kayo sa ospital. Ang gagawin sa ospital, painumin ng matatamis na inumin. Yan, kinokorek ko na yan. Maling gawain po yan. Okay? You can eat real foods. You can eat, no, mga pagkain na hindi sobrang magpapataas ng sugar, pero tataas din naman. Kasi pagka kumain ka ng nutrient-dense food, tataas pa rin naman ang sugar mo. Pero hindi siya yung deadly na napakataas. Kaya pinapatigil, pagka mga ganyan, pinapayuhan ko na yung mga pasyente ko na do not drink sugar food, sugar drink. You can eat like egg. Yes, egg lang. Tataas ng sugar niyo. Okay? Huwag po kayong electrolytes. Tataas din ang inyong sugar. Okay? So, mas nagbibigay ng lakas mga electrolytes. Okay? So, tandaan ninyo, ang complication ng diabetes, stroke. Another is heart attack. Another, ito, nakakatakot. Marami natatakot dito eh. No? Tinitingnan nila kung may protein ang kanilang ihi, kung ang kanilang creatinine napakataas. No? Pagka tumataas ang creatinine niyo, ibig sabihin, tingnan yung history. Malamang meron kayong diabetes. Malamang hindi kontrolado ang diabetes ninyo. Common cause of CKD. Ngayon, usually mga 60% diabetes, 30% hypertension. So pagka uncontrolled ang blood pressure nyo, uncontrolled ang sugar niyo, pwedeng makadamage ng inyong kidney. Okay? So, bakit padami ng padami ang mga nagkakaroon ng CKD? Siyempre, yung mga kinakain natin, addiction. So kahit na gusto mong i-control or i-curve itong pagkain ng mga matatamis, lalo pang nag-crave kayo ng mga pagkain ito. We are a society of high carbs. Kaya talagang paglalaban ninyo ang carbohydrates. Sobra-sobra naman kinakain. Usually mga 300 to 500 grams of carbohydrates ang kinakain nyo per day. Sobra-sobra na po yan. Okay? Although ang sinasabi nyo is may maintenance, it doesn't lower your diabetes, your sugar doesn't. No? So, kung gusto nyong gumaling sa maintenance, you need to cut these carbohydrates. Tingnan nyo po. Alam nyo, malalaman nyo lang ang sagot dyan kung gagawin niyo. Kung hindi nyo gagawin, alam nyo, hindi makarelate yung mga hindi diabetic. Eh. Pero yung mga diabetic, tingnan nyo. Lahat po ng mga dekada na, 2 dekada, 3 dekada, no? Pansinin nyo, nagsimula lang kayo sa isang gamot. Ngayon, ilan na? 4. May insulin pa. Oh, gawin niyo po, mag-cut kayo ng carbohydrates. Pansinin nyo, meron akong isang patient, nagulat siya. Ito, hindi naniniwala sa low carb. Bakit siya nag-enroll? Kasi gusto niyang matutunan ang low carb. Siguro, sa umpisa, hindi pa naniniwala. Medyo, tawag dito, medyo doubtful. Pero nagulat siya in 1 month. No? Nakita niya yung pagbaba ng sugar niya. At saka safe. Kasi nakamonitor si Doc. Nakamonitor ang si Coach Gibo. Okay? Ang mahalaga dito, no, merong nakamonitor sa inyo. At makikita ninyo ang pagbabago. Like si Mami Lenny Lexlen, andyan yan.
Ang sabi nga niya sa akin, Doc, bakit ako na-stroke? 22 years. No? Normal ang BP, walang maintenance noon sa blood pressure. And yet, sa history niya, 22 years of being diabetic, 4 years of injecting insulin, uncontrolled sugar. Di, stroke. Imagine mo, nagtatrabaho ka, na-stroke ka, siyempre mahirapan kang bumalik sa trabaho. Okay? So, nung nag-low carb siya, na-regain niya, no? In 2 months, tanggal na yung insulin niya. I think, medication na lang sa blood pressure ngayon, no? Tumataas. Pero ngayon, medyo nakokontrol na niya. So, changing your lifestyle is very big pagdating sa health natin. Pagka ang lifestyle ninyo ay lalong wino-worsen ang inyong health condition, kailangan nyo na mag-isip-isip. Kasi, imagine mo, mababaldado ka. At a young age of, yung iba, mga 30 plus, 40 plus, imagine mo, kalahati ng katawan mo, hindi mo maigalaw. So, quality of life na ang pinag-uusapan natin dito. Yung iba, magiging bedridden. Yung iba, yes, kayang buhatin ng katawan. Nagte-therapy. Pero yung iba, no, bedridden. Mahirap, no? So, yung iba naman, diabetic. Ngayon, nagtataasan ng creatinine nila. Nagtataasan, no? Bakit? Bakit hindi, kahit na anong gawin nila, kahit na anong kainin nila, no? Fina-follow nila mga advice ng kanilang mga trusted doctors. And yet, bakit tumataas pa rin ang creatinine? No? Because what they eat, no? Lahat puro may mga ingredients that will damage their kidney. Tapos, syempre, hindi na nakokontrol yung sugar, hindi na nakokontrol ang blood pressure. It will continues to damage your kidney. So, if you have high creatinine, you need to change your lifestyle para makorek lahat, yung sugar, yung blood pressure, unti-unti, makorek. Pero ito lang, tandaan po ninyo, lahat ng nangyayari sa atin, no, kayang-kaya natin. Hindi tayo binigyan ng mga problems, ng mga pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Motivation, no? Support of the family, napaka-importante yan. Pag may mga sakit ang ating mga magulang, may sakit ang ating mga anak, we need to support them. Okay? By all means, support. And yet, bakit na-damage pa rin? No? Siyempre, yung mga kinakain. Hindi na natin alam yung mga kinakain. Yung iba, puyat pa rin ng puyat. Kahit na mayroon ng CKD, nagpupuyat pa rin. Advice ko sa inyo, sleep early, wake up early. You recover your health, recover your body. Isa pa ang pinaka-importante sa lahat, no? Hindi marunong uminom. Try to drink your fluids, compute, no? Ang fluid per day ninyo. Pagkakulang, nadidehydrate, alam niyo ho ba nagkakaroon ng problem ang kidney pagka nadidehydrate kayo? Okay? Isa sa cause ng may protein ang ihi, dehydration. I-address natin yan. Malay nyo, yung kinakatakutan ninyong, ay naku, kidney disease na yata ako. Mataas kasi ang creatinine. Pero nung kinorek ang water, nag-normal ang crea. So I think, wag muna tayo mag-iisip ng kidney problem, i-address muna natin. Baka naman may infection kayo. Pag may infection, inflammation, yes, nagkakaroon din ng protein ang ihi natin. Pag may dehydration, pag you are doing strenuous activity, yes, last na lang ang kidney problem. Okay? So, importante din, yung iba dyan, nag-i-improve ang health pagka naarawan. Kasama na dyan yung walking, cardio exercise. While doing walking, cardio exercise, let the sun, no,
shine upon you. Magpa-expose. Huwag matakot sa araw. Okay? Ang dami-dami na pwede natin gawin para mag-improve ang ating health. Sunlight is also a free melatonin. Tutulong yan sa pagtulog ninyo. Pero marami ding na hindi nakakatulog dahil sa mga gadgets, ha? So, turn off your gadgets. Okay. So, eto lahat, no? Mga kinakain, yung pagpupuyat, yung pag-inom ng tubig, ehersisyo, kailangan natin lahat yan to improve your health. Huwag lang yung nutrition, but i-prioritize pa rin natin nutrition. Pero hindi lang siya. Okay? Mag-add-on tayo. Kasi hindi pwedeng puro pagkain, tapos nagpupuyat. Pagkain, hindi naman umiinom. Okay? Address all problems. Kaya nga pagka may pasyente ko, tinitingnan ko isa-isa ang mga problema nila. Eto pa, pag ang pamilya ay away ng away, nagkakaroon ng sakit. Nagkakasakit ang mga miyembro ng family. Okay? So, have time to go out. Have time, may family outing. Okay? Magsalo-salo, mga birthday, salo-salo, anniversary, salo-salo kayo. Isa yan sa mga bonding na pwedeng mag-improve ang health ninyo. Okay? Communication, mag-usap-usap. Kaya please share this, no? Dun sa mga may diabetes, makokontrol natin ang sugar ninyo. Paano? Huwag na kayo kumain ng mga matatamis na pagkain. Iwasan yung mga magpapataas ng sugar, yung mga pagkain na hindi matamis, pero nagpapataas ng sugar, iwasan natin. Makikita nyo ang pagbabago pag nagbago ang inyong lifestyle. Makikita nyo ang improvement, lalo kayong nagiging energetic, lalo kayong nag-i-improve. Real foods, eat. Nutrient-dense, real foods, wag na yung mga processed foods. Iwasan. Sobra-sobra ng mga processed food na nakakain natin. Okay? Eventually, yung blood pressure nag-i-improve. Yung iba, pag nag-exercise, gumaganda daw ang BP niya. Ayan, marami nagsasabi sa akin. Kaya sabi ko, then do not stop exercising. Minimum 30 minutes. 30 minutes maximum na yan. Kung nag-improve, nasanay na kayo, then level up. You can extend that. Pero syempre, make sure, no? Pag may sumakit, stop. Consult your doctor. Okay? Huwag nating hayaan na magkaroon injury ang ating katawan. Strengthening your bones. How do lifting exercises, resistance exercises, it will improve your bone mass density. Aba, lalo na sa mga nag-age, tumatanda, kailangan nyo ng squat, ng lunges. Make sure na tama ang ginagawa ninyo. Kaya magpaturo kayo. Okay? Everything will come into places when you start now. Mga medication, in the first place, nung hindi kayo uminom ng medication, nagkaroon na tumaas ang BP ninyo. Kahit na anong gawin ninyo, hindi bumababa, kaya binigyan kayo ng medication. Bakit? Anong purpose ng medication? Pababain ang sugar. Okay. Pag bumaba na ang sugar, ibig sabihin nagbago kayo ng lifestyle. So pagka bumaba na ang medication ninyo, dapat tinatanggalan na ng medication, di ba? Kasi marami akong mga pasyente nung binago nila ang kanilang lifestyle, yung mga sugar na napakatataas, nag-normal, minsan 70, 80 milligrams per deciliter. Sa tingin nyo, magbabawas si Doc Bry ng gamot? Yes, magbabawas ako pagka ganyan. Tapos ang resulta mo, FBS, normal. HbA1c, normal. Ay, expected. Magtatanggal ako ng medication. Until such time, no, hindi mo na kailangan medication. Pero siyempre, hindi ka na babalik doon sa the usual na lifestyle mo. Okay? Maintain your lifestyle. Bakit? Ayaw mo na bumalik sa dati. Bakit? Dahil pag bumalik ka sa dati, ibabalik din yung maintenance mo. Bakit? Kasi tataas ulit. So, gusto nyo matanggalan ng maintenance, matanggalan ng mga gamot, mabawasan ng mga gamot, isa lang, change your lifestyle, change what you eat, do exercise. Running era na ngayon. So, sigurado ako sa inyong lahat,
nag-uumpisa na kayong lumabas, nag-uumpisa na bumili ng mga rubber shoes kasi gusto nyo nang tumakbo. Easy-easy lang ha, kung ano yung kaya. Lalo na sa mga obese or overweight, I suggest you start from walking muna. Huwag muna kayong tatakbo bigla. Baka sa sobrang bigat ninyo, magkaroon injury ang knee, magka-injury ang mga ankle, no? Delikado, pati spine, baka magka-injury. So, maghinay-hinay, walking lang muna sa mga obese. Okay? Make sure, bring your electrolytes. Siyempre, papawisan kayo. Kailangan natin electrolytes to boost, no, your electrolytes sa ating katawan. Energy yan. Parang yan swero, pero iniinom. Okay? So, tandaan, matakot sa mataas na sugar dahil sa komplikasyon. Doon kayo matakot. Kaya lahat to, marireverse kung gagawin nyo ang tama. Okay? Be the best version of yourself. Kailangan mag-adapt kayo dito sa panibagong lifestyle and then you will evolve to a very strong, healthier you. Mahirap siya, hindi madali. Pero syempre, no pain, no gain, di ba? So, gawin natin ang lahat para maging healthy. And para naman makita natin ang ating mga anak, mga apo, lumaki, price na sa mga tumatanda yan. Price na yan sa mga lola, lolo, mga parents, price na yan. Okay? So, adapt and evolve. Kaya, after neto, you can ask question. Try natin sagutin lahat ng mga questions ninyo. And hopefully, no, yung questions ninyo na hindi ko masasagot, may ibang nagtanong. Malay nyo, makinig lang tayo. And dun sa mga, eto mga tips ko, no? Dun sa mga, merong mga diabetes na kakilala nyo or hypertension, huwag nyong isend to, no? I-share niya, yes, pero much better, i-connect nyo itong live na to, lakasan nyo yung volume habang kumakain ang buong family, nakikinig kay Doc Bry. Alam nyo, pumapasok din sa isipan nila, pwede kaya, gawin ko kaya ito. Pagka ginawa nila, unti-unti makikita nila ang transformation. Pero, first thing, focus on your health. Huwag kayo mag-focus muna sa ibang health. Alam ko, mahal na mahal natin ang ating mga family. Pero kung kayo ay may sakit mismo, focus muna kayo sa health ninyo. Pag nakita ang improvement sa health, lahat yan, makikita yan susunod sa yapak ninyo. Okay? Adapt and evolve.